Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang ating Vice President. Kanina po ito, mga tambay, ay bumati na po sa atin ang ating mahal na Vice President at ang ating future President dito po sa kanyang mensahe. Ito pong undas, mga katambay. At pakinggan po natin at komentuhan po natin ang ating mahal na Vice President sa kanya pong mensahe sa pagdiriwang po ng undas, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, pakinggan na po natin ang ating Vice President. Lagyan ko lang po ng sounds para marinig po natin na maganda. Ito na po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating pagunita ng undas, naway isa puso natin ang tunay na diwa ng pananampalataya, pagpapahalaga sa mga santo at maalab na pag-alala sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Patuloy nating ipanalangin ang kapayapaan at katahimikan ng kanilang mga kaluluwa. Sana'y maging inspirasyon ang kanilang alaala sa bawat hakbang natin sa buhay. Ngayong undas, naway manaig ang pagkakaisa at pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino. Harapin natin ang bawat araw ng may pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan po, mga tambay, ang napakagandang mensahe po. Maiksi lang po pero napakaganda at tago sa puso ang mensahe po ng ating Vice President, ang ating pong future President na magbabangon pong muli sa ating bansa sa pagkakalugbok, sa pagkakasadsad sa basurahan at pagkakalubog sa kumunoy. Siya po ang ating pag-asa, ang ating Vice President, mga katambay, lalo-lalo po sa nangyayari po sa ating bansa, sa talamak, laganap na korupsyon at pamumulitika. At wala pong nagawa sa ating mga Pilipino ang nakaupo ngayon. Puro pang sariling interes, mga kababayan. Ngayon pong undas, mga katambay, ito naman po hindi natatapos lang itong araw na ito, ang undas. Hindi lang naman po ang undas ay auuno. Hindi ba? Hindi na nag-umpisa na po yan 31, 1 hanggang 2 po yata yan, mga tambay. O hanggang 3 o hanggang 5 ay po pwede po naman po tayo pumunta ng mga sementeryo po natin kung saan po nakahimlay ang ating mga mahal sa buhay. At syempre, kahit po araw-araw, hindi po ba, pwede po natin dalawin. Yan po, mga tambay, syempre po nahandyan po yung ating mga panalangin at dasal. Syempre po, una po sa Panginoon na ang ating mga mahal sa buhay ay syempre po mas gusto natin makasama ng Panginoon. Hindi po ni Satanas. Hindi po ba napakasarap pong makasama ang Panginoon. Lalo-lalo po kung kasama po lahat ang ating mga mahal sa buhay na mga pinagpahinga na. Siyempre nandiyan po ating mga panalangin para sa ating mga mahal sa buhay. Siyempre po at siyempre sa Panginoon, sa mga sinasabi ng Vice President, mga santo. At siyempre po, yung wag po tayo mawala ng pag-asa, mga kabayan. Manalangin po tayo araw-araw para siyempre po para sa ating mga kaligtasan. At nahandun din po siyempre yung wag tayong mawala ng pag-asa para sa ating bansa, mga kababayan. Patuloy tayong manalangin na kasi napakaganda rin po kasi mensahe ng Vice President. Hindi lang naman po para sa ating mahal sa buhay sa undas. Nahandyan pa rin po bilang siya po'y ina, pangalawang ina. Dahil nga po meron tayong presidente na hindi natin maalaman kung siya po'y presidente ba o ama ng bansa, mga kababayan. Kasi meron po bang ama ng bansa na siya nagiging problema ng bansa? Hindi po ba? Parang hindi mo kayang solusyonan ng problema ng bansa, lalo-lalo sa korupsyon at grabing pamumulitika. Mukhang sa kanila pa nagmumula
ang lahat ng problema. Hindi po katulad ng Vice President, napakarami niya pong solusyon at ideas na pwedeng gawin, lalo-lalo po kung siya po ay magiging presidente ng bansa. At syempre po, tinityak po natin na babango muli ang ating ekonomiya pag po ang Vice President na ang maging Pangulo ng bansa. Kasi yung tiwala po ng mga banyaga ng mga iba't ibang bansa ay magbabalik po yan. Babalik po ang tiwala. Dahil nakita naman po natin ang tiwala ng majority ng bansa sa buong mundo ay napakalaking tiwala po ang ibinigay nila sa dating Pangulong Duterte. Dumami ang mga kapitalista, dumami ang mga investor natin, tapos dumami rin po ang mga yung gustong mamuhunan at gustong magpahiram para po ang ating bansa ay dumami ng dumami ang sinasabing proyekto. Kaya nga po dumami yung build ni dating Pangulong Duterte dahil gumanda. Lalong-lalo nung walang pandemya. Kung walang pandemya, di po ba dire-diretso na po paganda na ekonomiya ng bansa kung hindi lang po nagpandemya. Pero sa kabila nun, kahit po nagpandemya, di ba, subok natin at talagang nakita natin ang trabaho ng Tatak Duterte. Sa kabila ng may pandemya ng ilang taon, nag-umpisa ng 2020, halos ang 2022 ay meron pa rin pero patapos na. Pero ang ekonomiya natin ay hindi sumadsad ng grabe. Hindi po katulad ngayon. Wala tayong pandemya pero nakita po natin ang nangyayari sa ating ekonomiya. Mismo ang gobyerno na ang nangihingi po ng saklolo sa pangunguna po ni garbage in, garbage out. Humihingi po ng saklolo para po pagtulong-tulungan ng ating ekonomiya ay makabangon daw na sila naman na may gawa. Hindi po ba mga kabayan? Kaya dito po, napakaganda po nito mga tambay, mga kabayan, na ang Vice President ang susunod na Pangulo ng bansa. Kasi napakarami na po niyang plano at ideas, lalo-lalo po sa ating ekonomiya at sa pagbangon muli ng ating bansa. Siyempre, ang napakaganda dyan, matututukan na po niya lahat dahil nakita niya na po lahat ng problema na ibinigay at lantaran na po ang mga politiko. Kilala niya na lahat ang muka ng mga politiko, lalong-lalo po sa Kongreso. Nakita niya na po ang pagmumuka, yung dalawang muka ng mga senador, yung dalawang muka ng mga congressman kasama party list, kung anong klase silang mga politiko. Mga kababayan, namarkahan na po ng Vice President yan, mga tambay. Kaya alam niya na po ang gagawin dyan. Lalong-lalo na po yung sa paghabol sa korupsyon. Mga kababayan, yung paghabol sa korupsyon, alam na po ng Vice President kung paano po niya pananagutin lahat yan. Dahil mismo siya nagsabi sa atin, kung siya ang Pangulo ng Pilipinas, isang araw lang yung korupsyon na ginawa niyan. Yung mga ginawa nila, isang araw niya lang yan. Mapapangalanan niya lahat ang gumawa ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Bakit? May confidential fund kasi ang Pangulo. Bakit daw kasi hindi gamitin ng Pangulo yung kanyang confidential fund? 4.5 billion ang kanyang intel and confidential fund na wala po yatang tutok o hindi man lang yata seryoso. Alam naman po natin yon. Dahil nga po lumalabas, marami nagpapatotoo na sabuatan po yan. Hindi naman po pwedeng gawin na isang tao lang yan. Hindi po ba? Kung wala pong mas mataas na protektado ka. Hindi po ba? Kaya po intayin po natin yan. Darating naman po yan mga tambay. Kaya nga po yung sinasabi ng ating Vice President ngayong undas ay huwag po natin kalimutan manalangin. Magdasal. Lalong-lalo po sa ating kapayapaan sa ating pamilya. Yung kaligtasan ng ating pamilya. Siyempre po, yung hope, pag-asa ng ating bansa, panalangin para sa ating bansa, at siyempre sa mga darating na araw, ay siyempre, huwag nating kalimutan mga kabayan na ipanalangin po natin ang pamilya Duterte at ang Vice President na sana ay mailayo po sa kapahamakan sila at talagang hindi po mag-adya ang sinasabing kasamaan ay hindi magtagumpay sa mga plano nila
sa ating Vice President, mga kabayan. At syempre isama na rin po natin sa panalangin ang ating dating Pangulong Duterte na siya po ay maingatan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Napaka-importante po yan, mga tambay, na makasama pa natin ang ating dating Pangulong Duterte sa mga darating na panahon, lalong-lalo po pag ang Vice President na po ang magiging Pangulo po ng Republika ng Pilipinas. Kung tayo nga lang tatanungin, mga tambay, matagal na po nga dapat presidente ang ating Vice President Kung hindi lang po nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, mga tambay, talagang nagpipipipipihan, naging pipi ang ating mga men in uniform, lalong-lalo po mga general, mga bayan, sa nangyaring systematic na korupsyon sa ating bansa at pamumulitika. Mga kabayan, kung hindi lang po sila bulag, kung ang men in uniform lang po natin, katulad po nung panahon ni ERAP, na hindi po sila bulag, pipi at bingi, isandali lang po. Pinagmulan lang po ng issue ni ERAP ay weteng. Anak ng weteng. Di ba? Hindi sila bulag noon. Hindi sila pipi at bingi. Pero sa panahon po natin ngayon, napakarami pong pinagmulan ng korupsyon. Hindi po weteng. Hindi na? 3 taon systematic na korupsyon. Flood control pa lang. Trilyon na ang pinag-uusapan. Daan-daang bilyon. Kaya, talagang iba po pagka po silaw ka sa pera. Pagka silaw ka sa pera, pati paninindigan mo. Pati yung sinasabi mo makabayan. Pati yung sinasabi mong lingkod bayan ka. Naglilingkod ka para sa taong bayan. Para sa Pilipino. Mawawala at mawawala. Dahil nga po, pag nasilaw ka na sa kayamanan. Hindi kaya. Kaya po, mga tambay, mag-ingat po tayo, mga kabayan. Ingat po tayo sa ating mga pag-uwi dahil gabi na po at syempre po, nagkalat po ang masasamang tao ngayon. Sa panahon po ngayon ng binagoong Pilipinas ay lalo pong lumala at bumalik na naman po ang problema natin, lalong-lalo po sa mga addictus. At naandyan na naman po ang mga kriminal na hindi natin alam kung kailan tayo sasalakayin ng mga demonyo na yan. Kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga pag-uwi. At syempre po, wag po tayo masyadong magpagabi, mga kabayan. Mahirap po masyadong magpagabi at napakahirap na po ng sitwasyon sa ating bansa. At syempre, lagi po tayong manalangin. Lagi po natin inuulit yan. Manalangin po tayo. Hindi lang po sa ating mga namayapang mga mahal sa buhay. Syempre po, para din po sa buong pamilya po natin na tayo po'y makaraos sa kabila ng sobrang kahirapang ibinigay sa atin nila. Ay sana po ay tayo po'y makaraos sa awat tulong po ng ating may kapal. Makaraos po tayo sa pang-araw-araw. Samantalang itong mga nasa gobyerno, lalong-lalo po yung mga magnanakaw, mga sobra-sobra na po ang kanilang biyaya, pero ayaw po nilang gawin ang pagtulong para mapaunlad ang ating bansa. Puro pang sariling interes. Magwawakas din po ang mga demonyong yan, mga kababayan. Ang mga demonyong nagpakademonyong politiko sa ating bansa, ay magwawakas din po yan sa awat tulong. Maraming salamat po, Vice President. Thank you po sa inyo. At kayo na lang po. Kayo po ang pag-asa ng bansa, lalong-lalo po sa pagbangon muli ng ekonomiya. At syempre, para panagutin lahat ang mga demonyong magnanakaw, ay sa inyo lang namin nakikita na sila ay mananagot pagka po kayo ang magiging presidente namin. Napakalaki po ng pag-asa na mananagot po sila at kaya nyo silang panagutin. Hindi po katulad ngayon, mga kabayan, para tayo niloloko lang. Kayang-kaya tayong budulin dahil mahusay lang magsalita. Pero sa gawa, alam nyo na kung paano gumawa. Mahirap pong pagkatiwalaan, lalong-lalo na kung may issue ka ng pulburon at coke. Hindi po ba? Thank you po, mga tambay, at thank you po sa ating Vice President. Ingat po. At syempre po, ingat po tayo sa pag-uwi, mga kabayan. Huwag na po tayong magiinom. At mahirap po. Baka bawal po yan. Ingatan po natin. Lalo-lalo, huwag tayong magdala ng mga bagay na ikadidisgrasya natin. At syempre, yung alak. Huwag na po tayo uminom. At maaga po tayong umuwi, mga kababayan. Huwag na po tayong magpamadaling araw o sobrang lalim ng gabi.
Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo mga kabayan, lalo sa pag-uwi. Ingat-ingat po. Maraming salamat po. Paalam po muna. Bye-bye. Thank you.